sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa mismong sandaling yun, halos mabasag ang katahimikan ng seryosong magtanong si Su Changyu, para lang makasiguro kung tama ba ang narinig niya mula kay Sect Master Tai Hua. Nakakunot ang noo niya, at may bahid ng pagkabigla sa boses ng ulitin niya. Magkano ang sabi mo? 50,000 taels. Tumango si Sect Master Tai Hua na para bang wala lang yun sa kanya, at may kumpiyansang sumagot, tama, ni isang kasing ay hindi bababa. Parang biglang naubusan ng dugo sa mukha si Su Changyu, nanlaki ang mga mata niya, at sa loob-loob niya ay sumisigaw ang isip, Master, nakikiusap ako. Pwede bang minsan lang ay maging maaasahan ka? Kasunod nito'y dumagundong pa ang isa pang tanong sa kanyang utak, puno ng inis at pagtataka, anong klaseng pagpipinta ang aabot sa 50,000 taels? Samantala, ang pawnshop second manager ay biglang napahalakhak, malakas at puno ng tuwa, na para bang nakakita ng isang bihirang hiyas, 50,000 taels, ha, aniya, habang kumikislap ang mga mata. Tama ang hinala ng matandang tagapamahala, hindi kayo mga baguhan, sayang, mukhang hindi ako makakamura. At bago pa man makasagot ang dalawa, idinugtong pa niya, may kumpiyansa at bahagyang nakangisi. Kung ganoon, magsalita na tayo ng diretsahan, ang 50,000 taels ay napakalaking halaga. Pero para kay Layman Qinglian, hindi ito imposibleng makamit. Parang sabay na tinamaan ng kidlat sina Su Changyu at Sect Master Tai Hua, parehong napanganga, hindi makapaniwala sa narinig. Sa isip ni Sect Master Tai Hua, mariin niyang inuulit, hindi imposibleng 50,000 taels. At doon na siya halos mapatili sa gulat, ramdam niya ang pawis na dumadaloy sa kanyang sentido habang iniisip, Diyos ko, imposible, basta ko lang binanggit ang halagang yun para lang makuha ang pinakamataas na presyo, at muli, bumalik ang parehong tanong na kanina pa gumugulo sa kanya, anong klaseng pagpipinta ang aabot sa 50,000 taels? Pero hindi siya pwedeng magpahalata, dahan-dahan niyang pinakalma ang sarili, pilit pinipigil ang kaba, may kakaiba rito, kalma lang, kailangan kong manatiling mahinahon sa ganitong sitwasyon, sasakyan ko muna ang sinasabi niya para makakuha pa ng impormasyon. Kaya't nag-cross siya ng mga braso, bahagyang ngumisi, at mahinahong nagsabi, ayan, mas maganda, dapat ganyan ka mula sa simula. May dagdag pang kumpiyansa sa tinig niya nang sabihin, sa totoo lang, nagtanong na rin kami ng presyo sa ibang lugar, hindi ikaw lang ang nakakakilala kay Layman Qinglian. Habang nagsasalita si Sect Master Tai Hua, napahimas na lang sa batok si Su Changyu, tila hindi na alam kung matatawa ba o may inis sa mga pinagsasabi ng kanyang master. Ngumisi rin ang pawnshop second manager, at sa pagkakataong ito, ipinikit pa ang mga mata na para bang ninanamnam ang bigat ng kanyang sasabihin. Totoo, hindi na sikreto si Layman Qinglian sa aming hanay, aniya, bagamat ngayon lang siya lumitaw, kinikilala na siya bilang nangungunang iskolar sa buong kaharian ng Jin. Habang patuloy siyang nagsasalita, tila nababalot ng imahe ng isang misteryosong figure ang kanyang tinig, hindi lamang kahanga-hanga at perpekto ang kanyang kaligrapya, kundi ang kanyang galing sa pagpipinta ay higit pa sa inaasahan. Sa kanyang pagsasalaysay, tila lumulutang sa hangin ang imahe ng dalawang magagandang babae, mga matay nakatutok sa isang obra na para bang yun na ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngayon, sa buong kaharian ng Jin, hindi mabilang ang mga kababaihang nabibighani sa kanyang tula. Ginugugol ang kanilang gabi sa pag-iisip kung ano ang kanyang anyo, dagdag pa ng pawnshop second manager, na may halong paghanga at inggit sa tinig. Patuloy na wika ng pawnshop second manager habang tanaw sa labas ang mga painting scholar na tila sabik na sabik, at sino ba ang makakapagsabi kung ilang mayayabang na iskolar na ang nagpakumbaba para tularan at suriin ang kanyang mga obra? Ang kakaibang estilo ng pagpipinta na iyon ay sumire sa hangganan ng panahon. Nagpasiklab ng isang bagong pagsilang sa mundo ng sining. Napabuntong hininga siya, at sa paglipat ng imahe sa isang abandonadong silid ay muling nagsalita, may halong panghihinayang sa tinig, sayang, nang matuklasan ang kanyang mga obra, siya mismo ay naglaho na parang bula, walang iniwang bakas, hindi pinalad ang mundo na masilayan ang kanyang tunay na mukha. Mula pa noon, ang mga iskolar ay labis na pinahahalagahan ang katanyagan, sino bang iskolar ang ayaw maging tanyag at kilalanin bilang isang dakilang Confucian? Ngunit itong si Layman Qinglian, itinuring lamang na alikabok ang lahat ng iyon at marahang umurong sa entablado, paano hindi mahihiya at haangga ang mga tao sa ating panahon, hindi ba kayo sumasang-ayon, ha? Hindi ba kayo sumasang-ayon? Sa pagkarinig ng lahat ng iyon, tila nagyelo sa kinatatayuan sina Sect Master Tai Hua at Su Changyu,
Pawisan ang mga mukha at nanlalaki ang mga mata. Sa loob-loob ni Sect Master Tai Hua, mariin niyang iniisip, tama ba ang dinig ko? Siya ba ang tinutukoy na tanga kong alagad? Maya-maya, malamig ang ekspresyon ng mariing magsalita si Sect Master Tai Hua, tama, yan mismo ang narinig namin. Napailing ng bahagya si Su Changyu, lihim na nag-isip, nako, si Master, nagbabluff na naman. Muling nagsalita ang pawnshop second manager, seryosong nakatitig sa painting, kung ganoon, narinig niyo rin siguro na may malaking kapintasan ang obrang ito, isa itong portrait, at malayo ang halaga nito kumpara sa kanyang tunay na espesyalidad, ang purong tanawin. Napakamot sa batok si Su Changyu, may pilyong ngiti at bulong sa sarili, ahem, hehe, ganoon ba? Akala ko pa naman ang walang kapantay kong mukha ay magdadagdag ng malaking halaga sa painting na ito, nakakahiya tuloy. Ngunit, biglang lumapit si Sect Master Tai Hua, matalim ang tingin sa kanyang disipulo at nagsabing, Su Changyu, abat may gana ka pang tumawa hindi mo ba narinig? Malayo ang presyo, halos mapasigaw si Su Changyu sa gulat at takot, saka pabulong na nagsumamo, Master, kalma lang, hindi pa niya sinasabi kung gaano kalaki ang lugi. Sa puntong yun, nagliyab sa determinasyon ng pawnshop second manager, mahigpit na hawak ang painting habang nag-aalok, hindi bababa sa 10,000 taels ang parang itinapon sa kanal, may dagdag pa siyang himig panlilinlang, sayang na sayang ang obra maestra. Samantala, namula sa galit si Sect Master Tai Hua, dahan-daang lumingon ng halos 180 degrees kay Su Changyu, mahal kong alagad, parang gusto kong may lamunin ng buhay ngayon, dagdag pa niya, puno ng pagbabanta, yung tipong walang matitira. Agad namang sumagot si Su Changyu, nanginginig habang maputla ang mukha, Master, kalma lang, baka mabunyag ang sikreto natin. Sa sandaling yun, huminga ng malalim si Sect Master Tai Hua at mahinaong nagsalita, puno ng kumpiyansa, sobra na yata ang nasabi ko, sabihin mo na lang ang presyo, basta mas mababa kaysa sa katabing tindahan, aalis kami. Agad namang ngumiti ang pawnshop second manager at tumugon, 10,000 taels. Iyan na ang pinakamataas na presyo na maibibigay namin, may dagdag pa siyang himig panlilinlang, sa huli, hindi naman ito purong tanawin, at wala ring nakaukit na tula, kaya, ngunit, bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, mabilis na pumayag si Sect Master Tai Hua, dahilan matigilan at mapanganga sa gulat ang pawnshop second manager, hindi yun ang reaksyong inaasahan niya, mariin siyang nagtanong, puno ng pagtataka, ha, hindi ka man lang ba tatawad? Walang alinlangan na sumagot si Sect Master Tai Hua, may kumpiyansa at tila nagmamadali, hindi na kailangan. Mukha ka namang tapat na tao, ibigay mo na ang pera, at doon nagtapos ang kanilang transaksyon. Lumipat ang eksena sa labas, sa matao at abalang palengke, magkasabay na naglalakad sina Su Changyu at Sect Master Tai Hua, may pagtatakang sambit ni Su Changyu, Master, akala ko susubukan pa natin sa ibang tindahan. Matatag ang sagot ni Sect Master Tai Hua, may kumpiyansa at bahagyang pagmamadali, sapat na ito, mas mabuti nang tumigil habang lamang tayo. Bahagya siyang lumingon at seryosong nagpatuloy, sa abang lakas natin ngayon, sa tingin mo ba makakatakas tayo kapag kumalat ang balita, ang taong walang sala, nagiging may sala dahil sa kanyang kayamanan. Masayang nag-thumbs up si Su Changyu at ngumisi ng pilyo, Master, tunay kang kalmado at mabilis mag-isip, hindi ko nga namalayan ang nangyayari kanina. Bago sumagot, bahagyang nagpakitang gilas si Sect Master Tai Hua at mapagmalaking sinabi, syempre ako pa, kung hindi, paano ako magiging master? Maya-maya, sabay nilang tiningnan ang paycheck mula sa pagbenta ng painting, masiglang ipinahayag ni Sect Master Tai Hua, 10,000 taels ito, yayaman na tayo, ligtas na ang sekta. Dagdag pa ni Su Changyu, yakap-yakap ang sarili sa sobrang tuwa, hindi pa ako nakakakita ng ganito karaming pera sa buong buhay ko. Ngunit bigla siyang binatukan at kinurut-kurut sa ulo ni Sect Master Tai Hua, sabay sigaw, hayop ka. Bakit portrait ang iginuhit mo? Portrait? Nawalan tayo ng 10,000 taels nang wala sa oras, may dagdag pang inis sa boses, sayang lang. Agad namang nagpupumigla si Su Changyu habang sinasaway ang pananakit ni Sect Master Tai Hua, paano ko malalaman na hindi pala mahalaga ang mga portrait? Matapos ang kulitan, hinimas-himas ni Su Changyu ang kanyang ulo, habang si Sect Master Tai Hua ay seryosong nakatitig sa paycheck at mabigat na nagwika, ano ba talaga ang pinagmulan ni Little Yeping, at ilang lihim pa ang itinatago niya sa atin. Nang marinig yun, bahagyang lumingon sa gilid si Su Changyu at mahinaong nagsabi,
Marahil may mga bagay na hindi kayang sabihin ni Little Junior Brother, hindi ko iniisip na masama siyang tao, bahagya siyang napakunot noo at nagdagdag pa, puno ng pagtataka, o baka ni siya mismo ay walang alam, pero, paano naman yung mamahaling Zuan paper? Bago sumagot, huminga ng malalim si Sect Master Tai Hua, seryoso ang ekspresyon, pakiramdam ko rin na hindi peke ang kanyang pagiging inosente, kung ganoon, itago na lang natin ito sa ating dalawa at huwag nang mag-usisa pa, may kumpiyansa pa niyang idinugtong, bawat isa ay may sariling mga lihim, kapag handa na siyang magsalita, siya na mismo ang magbubukas ng kwento. Pagkatapos, tumalikod si Sect Master Tai Hua at nagpatuloy sa paglalakad, si Su Changyu naman ay napaisip ng malalim at pabirong nagsabi, bihira kitang makita na ganito ka seryoso, sa ugali mo, akala ko manghihingi ka pa ng dagdag na paintings. Hindi na siya sinagot ni Sect Master Tai Hua, bagkus ay mariing nagwika na may autoridad, tama na ang walang saysay na usapan, halika na. Agad namang nagtanong si Su Changyu, puno ng pagtataka, saan na naman tayo pupunta? Nang marinig yun, huminto si Sect Master Tai Hua, bahagyang lumingon at nagbigay ng pilyong ngiti, malaki ang naitulong ni Little Junior Brother mo sa sekta, kaya bilang kanyang master, nararapat lang nabigyan ko siya ng isang engranding regalo. Makalipas ang ilang sandali, makikita sa labas sina Sect Master Tai Hua at Su Changyu na nakatayo sa harap ng marangya at napakagandang Kiyuan Pavilion, habang pinagmamasdan ang pavilion sa labas, napalunok ng laway si Su Changyu, nanlaki ang mga mata sa gulat at mariing nagsabi, Master, huwag mong sabihing balak mong pumasok sa Secret Origin Pavilion na ito.